Isang panggabing biyahe ang nagdala ng 200 at 43 pasahero mula Chicago patungong London, tinatawid ang madilim na kalangitan sa ibabaw ng karagatang Atlantiko. Karamihan sa mga biyahero ay tulog, nakabalot sa maninipis na kumot, habang ang malamlam na bughaw na liwanag mula sa mga screen sa likod ng upuan ay kumikislap, nagpapalabas ng mga pelikulang halos walang nanonood. Sa upuan A, isang lalaking may gusot na abong sweater ang nakasandalang ulo sa malamig na bintana ng eroplano. Ang malabong refleksyon niya'y humahalo sa walang hanggang dilim sa labas. Walang pumapansin sa kanya. Isa lamang siyang pagod na pasahero, hindi napapansin sa banayad na ugong 37,000 talampakan sa itaas ng karagatan. Bigla, isang matalim na tinig ang umalingaw-ngaw sa mga speaker. Ang kapitan, apurahan ng tono niya. Tinanong niya kung may sino man sa loob ng eroplano ang may karanasan sa paglipad sa labanan at pinakiusapang makipag-ugnayan agad sa crew. Nagbago ang galaw ng kabina, nagising ang mga tao, nagtinginan, biglang naging alerto. Binuksan ng lalaki sa A8 ang kanyang mga mata. Ang pangalan niya ay Fernando Santos. 38 taong gulang siya at nagtatrabaho bilang software engineer sa isang logistics firm sa downtown Chicago. Ang tahanan niya ay isang simpleng 2-kwartong apartment sa Rogers Park. Maliit pero maayos, na may tanawing elevated train na dumaraan tuwing 15 minuto. Kahit 10 oras ng gabi, $1,800 ang upa at hindi siya kailanman nahuhuli sa bayad. Iyon ang ginagawa ng mga responsabling ama. 7 taong gulang ang anak niyang si Mariana. May malalaki siyang matang kayumanggi na minana sa kanyang ina at matigas na panga na katulad ng kay Fernando. Buong puso niyang pinaniniwalaan na kayang ayusin ng tatay niya ang kahit ano. Sirang kadena ng bisikleta, mahirap na problemang matematika tungkol sa fractions o kahit ang kirot na minsan niyang nararamdaman kapag naiisip ang kanyang ina na namatay sa isang aksidente sa sasakyan nung 3 taong gulang pa lamang siya. Itinayo ni Fernando ang buong mundo niya sa paligid ni Mariana. Bawat desisyon, bawat sakripisyo, bawat tahimik na kompromiso ay para sa kanya. Pinili niya ang trabaho dahil sa tiyak na kita at magandang health insurance. Tinanggihan niya ang promosyon na mangangailangan ng mahahabang oras at palagi ang biyahe. Bumabiyahe lamang siya kapag talagang kinakailangan. At kahit noon, hindi niya kailanman pinalampas ang kanilang gabi-gabing tawag bago matulog si Mariana. Bago sumakay sa O'Hare Airport ng gabing iyon, nag-record siya ng mensahe para pakinggan ni Mariana paggising nito. "Hi baby girl, nasa eroplano na si Daddy. Uuwi ako sa loob ng 2 araw. Ha? Magpakabait ka kay Lola. Mahal kita ng mas malaki pa sa langit." Palagi iyong nagpapatawa kay Mariana. Mas malaki pa sa langit. Naging espesyal nilang parirala yon. Nagsimula iyon ng 4 na taong gulang siya at tinanong kung gaano siya kamahal ng tatay niya. Itinuro ni Fernando ang malawak na bughaw sa itaas at sinabi iyon. Naging lihim nilang koda ang paraan nila ng pagsasabi ng lahat ng tunay na mahalaga. Iniisip niya ang ngiti ng anak habang unti-unti siyang nakatulog sa itaas ng Newfoundland. Ngayon, habang muling umuugong ang tinig ng kapitan sa kabina, muling napuno ng isip niya si Mariana. Siya ang dahilan kung bakit iniwan niya ang United States Air Force 8 taon na ang nakalipas. Ang dahilan kung bakit tinalikuran niya ang nag-iisang bagay na tunay niyang minahal, ang paglipad. Hindi iyon naging madaling desisyon. Ibig sabihin ng paglipad ang lahat sa kanya. Ang F-16, ang kanyang santuwaryo, ang cockpit, ang kanyang tahimik na kanlungan, at ang langit, ang kanyang pananampalataya. Mahigit 1,500 oras siyang nagpalipad ng mga fighter jet, lumipad sa mapanganib na mga misyon sa Iraq at Afghanistan, at nakatanggap pa ng Distinguished Flying Cross para sa isang nighttime rescue na hanggang ngayon
ay napapanaginipan niya. Pagkatapos ay namatay si Sarah, isang aksidente sa sasakyan sa nagyayelong kalsada ng Disyembre. Biglaan, hindi na mababawi. Dumating ang tawag 3:00 ng madaling araw. Pagsapit ng bukang liwayway, gumuho ang kanyang buhay. Naiwan siyang mag-isa na nag-aalaga ng 3 taong gulang na anak na paulit-ulit nagtatanong kung kailan uuwi ang kanyang ina habang ang trabaho niya ay nagpapalipad sa kanya sa iba't ibang panig ng mundo ng ilang linggo. Hindi niya kayang pagsabayin ng dalawa. Kailangan niyang pumili at pinili niya ang pagiging ama. Naalala niya ang araw na sinabi niya kay Mariana na aalis na siya sa Air Force. Masyado pa siyang bata para lubos na maunawaan, pero inupo niya ito sa kanyang kandungan sa maliit nilang sala at sinabi niyang hindi na siya magpapalipad ng malalaking eroplano. Mananatili na siya sa bahay kasama niya. Tumingala si Mariana sa kanya gamit ang malalaki at mausisang mata, kamukha na kamukha ng sa kanyang ina, at nagtanong, "Ayaw mo na ba sa langit?" Tumimo sa kanya ang tanong na iyon. May kung anong nabasag sa loob niya, isang bahagi ng sarili niyang tahimik niyang ikinulong at hindi na muling binalikan. "Mas gusto kita," mahinang bulong niya. "Mas gusto kita kaysa sa kahit ano." Ngayon, nakaupo sa isang commercial airliner na puno ng mga estrangherong hindi man lang siya napapansin, muling gumalaw ang matagal nang nakabaong bahagi ng kanyang pagkatao. Isang flight attendant ang nagmamadaling tumakbo sa pasilyo, bakas ang pag-aalala sa mukha sa ilalim ng maingat na kalmadong anyo. Ang lalaking katapat ni Fernando ay mahigpit na hinawakan ng armrest, namumutla ang mga buko. Sa kung saan sa likuran may isang babaeng pabulong na nagdarasal sa Espanyol. Bumalik ang tingin ni Fernando sa bintana, nakatitig sa napakadilim na gabi. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang kanyang telepono, ang huling larawang kuha niya kay Mariana, ang ngiti nitong nagbibigay liwanag sa maliit nilang kusina. Nangako siya sa anak niya na babalik siyang ligtas. Ipinangako niya iyon. Muling nagsalita ang kapitan, mas tensyonado na ngayon. "Mga ginang at ginoo," sabi niya, "kailangan kong maging malinaw. Nagkaroon kami ng malaking problema sa aming flight control systems. Kung may sino man sa loob ng eroplano na may karanasan sa manumanong paglipad ng sasakyang panghimpapawid, lalo na kung may military o combat training, pakisabihan agad ang isang miyembro ng crew. Mahalaga na ngayon ang bawat segundo na natili sa hangin ng presyurisadong kabina ang mga salita ng kapitan, parang usok, nakakabahala at imposibleng baliwalain. Sa paligid ni Fernando, nagbago ang atmosfera. Gumalaw ang mga tao sa kanilang mga upuan, balisa at dilat ang mga mata. Ang katahimikan ng tulog ay mabilis na napalitan ng dahan-dahang pag-usbong ng takot. Umalingaw-ngaw ang iyak ng isang sanggol mula sa hulihan ng eroplano. Sa first class, biglang tumayo ang isang lalaki. Nililibot ng tingin ang mga hanay ng upuan na para bang umaasang may mas matapang na haharap bago pa siya. Bumilis ang tibok ng puso ni Fernando. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mensahe ng kapitan. Maingat ang pagpili ng mga salita para maiwasan ang gulat. Ngunit malinaw ang kahulugan para sa sinumang may karanasan sa combat flying. Isang malubhang sira sa flight control. Kailangan ng manumanong intervention. Mas mainam kung galing sa isang may karanasan sa combat aviation. Hindi ito tungkol sa sirang gauge o pumalyang autopilot. Isa itong sakunang pagkabigo ng mga sistema, ang uri na nagiiwan kahit mga veteranong piloto na walang magawa. Ang uri na kumitil na ng mga buhay. Nakita na iyon ni Fernando. Sa ikalawan niyang deployment sa gitnang silangan, may bumagsak na F-16 sa disyerto. Nawala ng ganap na kontrol ang sasakyang panghimpapawid, wala nang natirang panangga. Hindi na nakarecover ang piloto. Umabot sa 3 milya ng buhangin ang lawak ng crash site. May mga bahagi ng jet na hindi na kailanman natagpuan. Gayon din ang lahat ng labi ng piloto. Bumalik ngayon ang alaalang iyon, matalim at hindi inaanyayahan.
Ngunit kasabay nito ang malamig at malinaw na pag-iisip na minsang naglagay kay Fernando sa hanay ng pinakamahuhusay na piloto sa kanilang unit. Lumipat ang isip niya sa problem-solving mode, otomatikong sinusuri ang sitwasyon ng may eksaktong katumpakan. Mula sa ayos ng bintana at upuan, nahulaan niyang ito ay isang Boeing 787 Dreamliner. Kilala niya ang mga sistema nito. Gumagana ito sa fly-by-wire, walang mekanikal na kable sa pagitan ng mga kontrol at galaw ng eroplano. Lahat ay digital. At kung pumalya ang mga digital na sistemang iyon, kung gumuho rin ang mga redundancy, wala na itong iba kundi isang 200 toneladang bakal na may pakpak, walang magawa habang palutang-lutang sa ibabaw ng Atlantiko. Ngunit hindi lubusang walang pag-asa. May mga manual backup system, palagi, nakatago sa ilalim ng mga panel at likod ng mga kontrol, kapaki-pakinabang lamang kung alam mo kung saan hahanapin at paano gagamitin, at kung kaya mong manatiling kalmado habang nagkakagulo ang lahat. Kaya yun ni Fernando, kilala niya ang mga sistemang iyon, pinaghandaan niya ito. Ilang hanay sa unahan tumayo ang isang nasa gitnang edad na puting lalaki, kumakaway na may labis na kumpiyansa. Malakas niyang idineklara na siya ay piloto, isang private pilot. May lisensya raw siya at maraming karanasan. Mabilis na lumapit ang isang flight attendant, may saglit na bakas ng ginhawa sa kanyang mukha. Pinagmasdan ni Fernando ang eksena at kinabahan. Private pilot, iyon ay malamang na nangangahulugang nagpapalipad siya ng maliliit na single-engine na eroplano tuwing tahimik na weekend, hindi sa gitna ng combat storm o high-altitude emergency. Masigla ang lalaki, ginagamit ang mga kamay sa pagpapaliwanag ng kanyang flight hours, mga kredensyal, maging ang flying club na kinabibilangan niya sa Connecticut. Ngunit wala siyang nabanggit tungkol sa mga misyon militar, wala tungkol sa paglipad ng walang mga instrumento, wala tungkol sa emergency reversion procedures. Ngumiti ng magalang ang flight attendant at nagpaalam upang makipag-usap sa cockpit. Umupo si Fernando pabalik at ipinikit ang mga mata. Agad sumagi sa isip niya ang mukha ni Mariana, malinaw at mainit kahit sa dilim sa likod ng kanyang mga talukap. Ang maliwanag niyang ngiti, ang banayad niyang tawa, ang paraan ng paghatak niya sa salitang daddy. Kapag inaantok, ginagawa itong parang oyayi. Kung mananatili siya sa kanyang upuan, kung mananahimik siya, maaaring mabuhay siya. Baka makagawa ng himala ang private pilot na yon. Baka may mahanap pang ibang solusyon ng flight crew o baka tuluyan silang maglaho sa dagat. Bumalik ang flight attendant sa lalaki at marahang umiling. Hindi kwalipikado. Umupo ito na wala ang kumpiyansa, bagsak ang mga balikat. Mas bumigat ang tensyon sa loob ng eroplano, makapal na parang ulap bago ang bagyo. Naalala ni Fernando ang pangako niya kay Mariana na palagi siyang uuwi. Ngunit may isa pang panata, isang pangakong ginawa niya bago pa siya ipanganak. Isang taimtim na sumpa, binigkas sa Lackland Air Force Base sa Texas. Isang panatang maglingkod, magtanggol. Sa loob ng maraming taon, kinumbinsi niya ang sarili na tapos na ang bahaging iyon ng kanyang buhay. Na ngayon, ang tanging tungkulin niya ay ang kanyang anak. Ngunit hindi na siya ganoon katiyak. Maingat at matatag, tinanggal ni Fernando ang kanyang seatbelt. Dahan-dahan siyang tumayo at nagbago ang hangin sa paligid niya habang 12 ng pasahero ang napalingon. Bumagsak sa kanya ang kanilang mga titig na parang bigat sa kanyang dibdib. Gayunpaman, itinaas niya ang kanyang kamay. Makakatulong ako. Mas mahina kaysa sa inaasahan ang lumabas na boses niya. Umubo siya ng bahagya at muling nagsalita, mas malakas na ngayon. Ako ay dating combat pilot, US Air Force. Mahigit 1,500 oras ng paglipad sa F-16. Nakaranas na ako ng mga control failure. Isang katahimikan ang bumalot sa kabina.
Nag-iisip ang mga pasahero, tinatimbang ang tiwala nila sa isang lalaking nakagusot na sweater at kupas na maong. Hindi siya mukhang bayani na inaasahan nila. Lumapit sa kanya ang isang flight attendant, isang batang babae na maayos na nakatali ang kulay abupulang buhok. Nakasaad sa kanyang name tag ang Jennifer. Pinanatili niyang kalmado ang anyo, ngunit nabasa ni Fernando ang takot sa likod ng kanyang mga mata at pati pag-aalinlangan. Tinanong siya kung may dala siyang ID, lisensya bilang piloto, mga kredensyal militar. Wala, sagot niya ng pantay ang tinig. Umalis ako sa Air Force 8 taon na ang nakalipas. Hindi ko nadala ang mga iyon. Wala nang dahilan. Pinagmasdan siya nito ng mabuti, ang kaswal na damit. Ang pagod na mga mata. Hindi tumutugma ang imahe sa kung ano marahil ang inakala niyang itsura ng isang tagapagligtas. Nagsimula na sana siyang magpasalamat sa kanya sa pagharap kahit hindi nila ma-verify ang kanyang mga kredensyal, ngunit marahang sumingit si Fernando. Ang eroplano ay dumaranas ng sunod-sunod na pagkabigo sa flight control system. Tahimik ngunit matatag niyang sabi. Batay sa inanunsyo ng kapitan, bumagsak na ang hindi bababa sa 2 sa 3 flight control computer. Nagsalita siya ng may kalmadong eksaktong detalye. Gumuho na ang fly-by-wire system. Ibig sabihin, mabilis nang nauubusan ng option ang mga piloto. Kapag bumigay ang huling computer, mawawala ang lahat ng electronic control. Walang manibela, walang pagwawasto ng altitude. Wala. Ang tanging posibleng solusyon ay ang lumipat sa manual reversion. Pero komplikado ang sistemang iyon at nangangailangan ng espesyal na pagsasanay. Pagsasanay na wala ang karamihan sa mga sibilyang piloto. Namuti ang mukha ni Jennifer. Pagkatapos, mula sa kung saan sa likuran niya, may isang tinig na pumutol sa katahimikan. Hindi naman siya mukhang piloto. Hindi kumurap si Fernando. Hindi siya lumingon para tingnan kung sino ang nagsabi. Marami na siyang beses na narinig ang ganoong komento. Alam niya kung paano lampasan iyon, hindi sa salita, kundi sa gawa. May isa pang tumayo, isang babae naman, may buhok na may halong pilak at may mahinahon, matatag na presensya, tila nasa kalagitnaan siya ng 40 taon. Ipinakilala niya ang sarili bilang Dr. Ana Flores. Malinaw siyang nagsalita, hindi ako piloto, wala rin akong gaanong alam tungkol sa mga eroplano. Pero marunong akong magbasa ng mga tao sa ilalim ng matinding pressure. At ang lalaking ito, hindi siya nagpapanik, hindi siya naghahanap ng atensyon, siya'y nagtatasa ng sitwasyon, kalmado, tulad ng isang sinanay na profesional. Humarap siya kay Jennifer. Iyan ang hitsura ng tunay na karanasan. Mas maraming pasahero ang nakinig. Pagkatapos, isang lalaking mabigat ang pangangatawan, nakasuot ng mamahaling polo shirt, ang nagtaas ng boses. Kalukuhan ito. Hindi pwedeng basta nyo na lang papasukin sa cockpit ang kung sinong lalaki dahil lang sinabi niyang piloto siya. Paano ang seguridad? Paano ang protocol? Nanatiling kalmado si Fernando. Gumagana ang mga protocol na iyon sa karaniwang emergency, pero hindi ito karaniwan. Kung tama ako, may humigit kumulang 20 minuto na lang ang mga piloto bago tuluyang mawala ang lahat ng flight control. Maaari niyong gugulin ang oras na iyon sa pag-question sa akin o hayaan niyo akong tumulong bago pa mahuli ang lahat. Tumingin sa kanya si Dr. Flores. Ano ang pangalan mo? Fernando Santos. Bahagya siyang tumango. Naniniwala ako sa iyo. Ang maikling pangungusap na iyon ang nagbago ng buong enerhiya ng kabina. Hindi lahat ay nagtiwala sa kanya, ngunit sapat na ang naniwala. Kinuha ni Jennifer ang intercom at tumawag sa cockpit. Mabilis ang tugon. Isama siya ngayon. Pumasok si Fernando sa pasilyo, ngunit may isang matangkad na lalaking humarang sa kanyang daraanan. May matalim itong tindig militar, may kling kulay abong buhok, at anyo ng taong buong karera ay sumunod sa mahigpit na utos. Hindi siya gumalaw. Walang lalapit sa cockpit hanggat hindi ako sigurado kung sino talaga siya, sabi ng lalaki.
Nagsilbi ako sa Navy, 22 taon. Alam ko kung ano ang itsura ng tunay na militar. Sinalubong ni Fernando ang kanyang titig, matatag at tiyak. Kung ganoon, subukin mo ako. Hindi gumalaw ang lalaki. Sa halip nagtanong siya, sa flight control failure, ano ang procedure para sa manual reversion? Agad na sumagot si Fernando. Depende sa sasakyang panghimpapawid. Sa F-16, ina-activate mo ang standby system sa pamamagitan ng FLCS panel. Pagkatapos, chine-check mo ang hydraulic pressure at ang feedback ng control stick bago gumawa ng anumang hakbang. Nagpatuloy siya. Sa 787, ang eroplanong ito, iba ang detalye, pero pareho ang prinsipyo. Binabypass mo ang pangunahing flight computers at gumagamit ng backup system. Mas limitado ito pero nagbibigay ng sapat na kontrol para maipagpatuloy ang paglipad. Dahan-dahang tumango ang veterano. Ano ang minimum na ligtas na airspeed para sa isang 787 na may degraded controls? Clean configuration. Humigit kumulang 200 knots, may kaunting diferensya, sagot ni Fernando. Pero kung nawala na ang flight computers, wala tayong eksaktong airspeed. Sa ganitong sitwasyon, lilipad ka gamit ang pitch at engine power settings. Nagbago ang mukha ng lalaki, unti-unting lumitaw ang respeto. Nagtanong pa siya ng huli, ano ang G-lock at paano ka nakaka-recover mula rito? Hindi nagatubili si Fernando. Ang G-lock ay pagkawala ng malay dahil sa G-force. Nangyayari ito sa mga high-performance jet kapag gumagawa ng matitinding maniobra. Kung sapat ang taas mo, iuunload mo ang eroplano at hahayaan mong bumalik ang dugo sa utak. Kung masyado kang mababa, walang recovery. Mawawalan ka ng malay at tapos na. Sandali siyang huminto, pero hindi iyon mahalaga rito. Commercial plane ito, hindi fighter. May ilang segundong katahimikan. Pagkatapos umurong ang veterano, lehitimo siya. Padaanin niyo. Habang dumaraan si Fernando, marahang hinawakan ng mas matandang lalaki ang kanyang braso. Good luck at pasensya na! Agad na naunawaan ni Fernando, hindi para sa mga tanong ang paghingi ng tawad, kundi para sa pagdududa. Salamat, mahina niyang sabi, at naglakad patungo sa cockpit. Sa loob, ang flight deck ng 787 ay tila eksena mula sa isang sci-fi na pelikula, makikinis na panel na salamin, kumikislap na mga screen at dashboard na puno ng mga ilaw at digital na babasahin. Ngunit ngayon, marami sa mga ito ang patay o nagigi-glitch. Umalingasaw sa hangin ang amoy ng sobrang init na kable at nasunog na plastik. Walang malay ang kapitan sa kaliwang upuan. Isang flight attendant ang nakadiin ng tuwalya sa kanyang ulo, na bahira ng pulang dugo. Hindi siya gumagalaw. Sa kanang upuan, ang first officer, halos 30 taong gulang pa lamang, ay mahigpit na nakahawak sa control yoke, namumuti ang mga buko sa sobrang diin. Yumuko si Fernando at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng first officer, isang batang lalaking nagngangalang Marcelo Reyes, na mabilis na nagkagulo ang lahat. Nasugatan ang kapitan sa isang biglaang pagbagsak dahil sa turbulence. Hindi ito nakasuot ng seatbelt at nang biglang yumanig ang eroplano, malakas nitong nauntog ang ulo. Sinipat ni Fernando ang instrument panel. Mabilis niyang nakita ang problema, 2 sa 3 flight control computer ay tuluyang offline. Ang ikatlo ay kumikislap sa pagitan ng babala at normal, desperadong sinusubukang panatilihin ang kontrol sa eroplanong unti-unting nawawala sa kanila. Sinuri niya ang kapitan, maayos ang pulso, tumutugon ang mga pupil pero hindi pantay. Malamang concussion, posibleng mas malala pa, ngunit hindi iyon ang pinakaapurahang problema sa sandaling iyon. Hiniling niya kay Marcelo na ilarawan kung ano ang nangyari sa mga control system. Nanginginig ang mga kamay ni Marcelo sa mga kontrol habang nagsasalita.
Nagsimula raw ito 40 minuto ang nakalipas sa isang caution alert mula sa ikalawang flight computer. Sa una, wala namang seryoso. Ayon sa standard procedure, minomonitor lang at ipinagpapatuloy ang paglipad. Pagkatapos, bumigay ang unang computer. Sinimulan ng kapitan ang mga emergency protocol. Ngunit bago pa niya matapos, tumama ang turbulence. Marahas, biglaan. Yung uri na parang basahang manika ang itinapon ng mga tao. Bumangga ang ulo ng kapitan sa overhead panel. Dahan-dahang tumango si Fernando, kaya ngayon iisang system na lang ang gumagana at nagsisimula na rin itong bumigay. Nanginginig ang boses ni Marcelo. Oh, ramdam ko, may delay ang mga kontrol, minsan hindi talaga tumutugon, hindi mahulaan. Sinuri ni Fernando ang iba pang instrumento, mukhang normal ang hydraulics. Maayos ang fuel levels. Matatag ang mga makina. Isolated ang problema. Purong flight control issue. Sinubukan mo bang lumipat sa manual control? Tanong ni Fernando. Umiling si Marcelo. Sabi sa checklist, huling option yon. Sa simulator ko lang nagawa. Tumingin si Fernando ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi na iyon huling option, iyon na ang tanging option natin. Itinuro niya ang isang partikular na panel sa gitnang console. Iyan ang backup system, ang standby flight control module. Kapag inactivate mo yan, tuluyang binabypass ang mga computer system. Lilipat ang control sa isang analog setup, basic lang ito, at mawawala ang autopilot, throttle automation, at karamihan sa mga safety feature, pero ikaw na mismo ang direktang magpapalipad ng eroplano. Nakatitig si Marcelo sa panel, baka sa mukha ang pag-aalinlangan. Paano kung hindi gumana? Matatag ang sagot ni Fernando. Wala tayong mas mawawala kaysa sa kalagayan natin ngayon. Pero gagana ito. Nagawa ko na ito sa F-16 at sa mga simulation para sa malalaking sasakyang panghimpapawid. Nagbabago ang mekanika pero pareho ang lohika. Magtiwala ka sa training mo. Magtiwala ka sa sarili mo. Huminga ng malalim si Marcelo. Sa labas, sa mga bintana ng cockpit, puro itim na lang ang makikita. Walang bituin, walang ulap, walang nakikitang horizon. Kadiliman lang at ang malamig na Atlantiko sa ibaba. Nanatiling matatag at kalmado ang tinig ni Fernando habang ginagabayan siya sa bawat hakbang. I-off ang autopilot, i-confirm ang hydraulic pressure, i-arm ang standby flight module, i-check ang mga ilaw. Nagalinlangan si Marcelo sa huling switch. Ipinatong ni Fernando ang isang nagpapalakas loob na kamay sa balikat niya. Kaya mo to, liparin mo lang ang eroplano. I-flip ni Marcelo ang switch. Sa isang iglap, wala. Pagkatapos, biglang lumambot ng husto ang control yoke. Lumagapak ang eroplano, biglang bumagsak ng halos 100 talampakan. Kumunot ang sikmura ni Fernando sa pagbagsak, ngunit pagkatapos sumipa ang standby system. Bumalik ang mga kontrol, matigas pero tumutugon. Marahang hinila ni Marcelo at umangat ang ilong ng eroplano. Umayos ang lipad. Gumagana, pabulong na sabi ni Marcelo. Diyos ko, gumagana. Bahagyang tumango si Fernando, may ginhawang sumilay, ngunit hindi niya hinayaang mawala ang pokus. Kailangan nating mag-divert. Ano ang pinakamalapit na paliparan na kayang tumanggap sa atin? Sinilip ni Marcelo ang navigation system. Keflavik sa Iceland, mga 2 oras kung pananatiliin natin ang kasalukuyang bilis. Kaya ba natin? Tanong ni Fernando. Hindi ako sigurado. Hindi ito idinisenyo para sa mahabang biyahe ang backup system at hindi natin alam kung ano pa ang pwedeng pumalya. Sandaling nag-isip si Fernando. Pagkatapos ay matatag na tumango. Pupunta tayo sa Keflavik. Samantala sa pangunahing kabina, 242 pasahero ang balisang naghihintay, makapal ang tensyon na parang nahahawakan. Kumalat na ang balitang pumasok si Fernando sa cockpit at alam ng lahat kung ano ang maaaring ibig sabihin noon.
May mga yumuko ang ulo, pabulong na nagdarasal sa iba't ibang wika. Ang iba na may nanatiling nakapako, namumutla ang mga buko sa pagkakahawak sa armrest. Puno ang isip ng takot at mga numerong hindi nila matakasan, altitude, oras, tsansa ng kaligtasan. May iilan na sinubukang ilihis ang isip, nag-i-scroll sa mga pelikulang hindi na nila matatandaang napanood. Lahat ay nagpipigil ng hininga. Tahimik na gumalaw si Dr. Ana Flores sa mga pasilyo, ginagawa ang kaya niya upang maibsan ang tensyon. Wala siyang formal na tungkulin, ngunit alam niyang kung minsan sapat na ang pagiging kalmado sa gitna ng bagyo upang manatiling matatag ang iba. Ang kanyang tinig, ang kanyang presensya, nag-aalok iyon ng isang bagay na maaaring kapitan ng mga tao. Ngunit hindi lahat ay naghahanap ng aliw. Sa first class, may isang lalaking papalakas ng papalakas ang boses sa bawat minuto. Ang pangalan niya ay Ricardo Mendoza. Halos buong biyahe, humihigop siya ng bourbon at malakas na pinupuna ang lahat, mula sa serbisyo sa eroplano hanggang sa liit ng mga upuan. Ngayon, naging mas matalim at mas mapanganib ang kanyang mga reklamo. Kalokohan ito, sabi niya, sapat ang lakas para marinig ng lahat. Pinapasok nila sa cockpit ang kung sinong lalaki lang, isang random na tao. Mabilis na lumapit si Jennifer, ang flight attendant, at sinubukang panatilihing kalmado ang sitwasyon. Ipinaliwanag niyang ang lalaking nasa cockpit ay napatunayang dating piloto ng Air Force. Pinatunayan ng sino? Singal ni Ricardo. Isa pang pasahero? Nagbitaw siya ng mapanuyang tawa. 30 taon na akong lumilipad sa first class. Alam ko kung paano gumagana ang mga airline. Sasabihin nila kahit ano para hindi magpanik ang mga tao bago tayo bumagsak sa dagat. Sumingit si Dr. Flores, matatag ang tinig. Ang lalaking nagpapalipad ng eroplano ay alam na alam ang ginagawa niya. Narinig ko siyang ipinaliwanag ang lahat sa crew. Naiintindihan niya ang mga bagay na wala sa ating kaalaman. Nangisi si Ricardo. Narinig mo siya? Ginang, ang pakikinig ay walang ibig sabihin. Baka nakuha lang niya ang mga iyon sa panunood ng YouTube. Nagsilbi siya sa US Air Force. Lumipad siya sa totoong mga misyon. Ayon sa kanya, at naniwala ka naman agad? Tumataas ang boses ni Ricardo. Isang lalaking nasa economy class na nagsasabing fighter pilot siya. Talaga, gumamit ka naman ng kaunting common sense. Parang sampal ang mga salitang iyon sa hangin. Tila nagyelo ang buong kabina. Hindi na iyon simpleng pagdududa. May mas pangit na lantad at sinadyang pagkiling. Hindi tanong, isang deklarasyon. Naging malamig ang mukha ni Dr. Flores. Walang kinalaman ang kanyang lahi sa kanyang kakayahan. Sa loob ng cockpit, narinig ni Fernando ang lahat. Naiwang bukas ang intercom at malinaw na malinaw ang mga salita ni Ricardo. Hindi nag-react si Fernando. Nanatiling matatag ang kanyang mga kamay. Hindi natinag ang kanyang focus. Itinuro ng mga taon sa militar na ang mga tinig tulad ng kay Ricardo ay sagabal lamang, kasing halaga lang ng hangin sa helmet. Ang mahalaga ngayon ay ang eroplano, ang mga tao, ang misyon. Ngunit sa kaibuturan niya, may isang bahagi na tumigas. May isa pa tayong problema, tahimik na sabi ni Fernando. Lumingon si Marcelo. Ano yon? Itinuro ni Fernando ang isang warning light. Bumababa ang hydraulic pressure, mabagal pero tuloy-tuloy. Sinuri ni Marcelo ang mga sistema. Dapat tumagal ng hindi bababa sa 3 oras ang backup reservoirs. Sa normal na paggamit, oo, sagot ni Fernando. Pero ang standby system na ginagamit natin ay mas mabilis kumonsumo ng fluid. Mas pinagtatrabaho nito ang mga kontrol para manatili tayong may kontrol. Mabilis na kinwenta ni Fernando sa isip ang mga numero. Sa bilis na ito, bababa tayo sa delikadong pressure sa loob ng 70 minuto, baka mas maikli pa. Nanlaki ang mga mata ni Marcelo. Hindi sapat yon para makarating sa Iceland. Hindi
sabi ni Fernando. Hindi nga! Samantala, sa kabina napakalma ni Jennifer si Ricardo at nagawa siyang paupuin muli. Nakatayo si Dr. Flores sa pasilyo, kitang-kita ang panginginig niya dahil sa pinipigil na galit. Nakakita na siya ng pagkiling noon, ngunit hindi kailanman sa sandaling nakataya ang napakaraming buhay. Pagkatapos nabuhay ang intercom, ang boses ni Marcelo, matatag ngunit halatang pilit, ang nag-anunsyo. Magdi-divert sila patungong Keflavik Airport sa Iceland. Magsisimula ang descent pagkalipas ng humigit kumulang 1 oras. Lahat ng pasahero ay dapat manatiling nakaupo at nakasuot ng seatbelt. Ang sitwasyon ay nasa ilalim ng kontrol, ngunit narinig iyon ni Dr. Flores, ang bahagyang panginginig sa kanyang tinig. Ang mga patlang, ang mga hindi niya sinabi, hindi kontrolado ang sitwasyon. Sa cockpit, gumawa ng desisyon si Fernando. Marcelo, kailangan kong magpalipad. Napakurap si Marcelo, ikaw ang hahawak? Kailangan, sabi ni Fernando. Habang bumababa ang pressure, magiging mas mabigat ang mga kontrol, mas mahirap igalaw. Hindi ka pa nakakalipad sa ganitong kondisyon. Ako? Oo. Nagatubili si Marcelo. Lahat ng itinuro sa kanya, bawat tuntunin ay nagsasabing mali ito. Isang pasaherong nagpapalipad ng commercial jet, hindi iyon maiisip. Ngunit naroon ang katotohanan sa lalong tumitigas na yoke sa patuloy na pagbagsak ng pressure gauge. Naisip niya ang kanyang asawa, buntis at naghihintay sa London. Ang mga buhay sa likuran nila sa kabina, ang kaligtasan. Ikaw na ang may kontrol sa eroplano, sabi ni Marcelo. Lumipat si Fernando sa upuan ng kapitan. Pamilyar ang pakiramdam ng upuan, sa kabila ng mga pagkakaiba. Niyakap ng kanyang mga kamay ang yoke na parang musikero na muling humahawak sa isang lumang instrumento. Mas malaki ang eroplanong ito kaysa sa alinmang nilipad niya sa labanan. Ngunit pareho ang mga pangunahing prinsipyo, attitude at thrust, control at tugon, ang maselan at walang katapusang balanse sa pagitan ng mga kamay ng tao at bigat ng makina. Ikaw na ang may eroplano, sabi niya ng malakas. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya iyon, ang buong bigat ng responsibilidad, daan-daang buhay, isang bumibigay na sistema at wala kahit kaunting puwang para sa pagkakamali. Nasa mga kamay na ngayon ni Fernando ang daan-daang buhay. Sa labas, ang dilim ay dumidiin sa mga bintana na parang mabigat na pasanin. Tinalikuran niya ang buhay na ito para maging ama. Ngunit ang totoo, hindi kailanman talaga siya binitiwan ng langit. Naisip niya si Mariana, mahimbing na natutulog sa kanyang kama sa Chicago. Nangako siya rito na uuwi siya. Tutuparin ko ang pangakong iyon, pabulong niyang sabi. Hindi iyon narinig ni Marcelo, ngunit hindi iyon para kay Marcelo. Para iyon sa kanya, itinuon niya ang buong atensyon sa mga flight control. Kumalma ang kanyang isip, humigpit ang kapit ng kanyang mga kamay at nagsimula siyang magpalipad ng may ganap na focus. Makalipas ang 30 minuto, sinimulan niya ang pagbaba, mas maaga kaysa sa plano. Kinalkula na niya ang lahat, bahagya lang nilang maaabot ang Iceland. Walang ekstrang oras, walang puwang para sa pagkakamali. Kung may pumalya ngayon, wala nang ikalawang pagkakataon. Sa ibaba nila, naghihintay ang Atlantiko, madilim at malamig. Kahit hindi ito nakikita, nararamdaman iyon ng bawat piloto. Kung dito sila bumagsak, halos imposibleng mailigtas sila. Sa loob ng ilang minuto, kukunin ng tubig ang kanilang mga buhay. Ngunit hindi hinayaan ni Fernando na manatili roon ang kanyang isip. Nakatuon siya sa mga instrumento, ang glide path, ang mga kontrol, ang maliliit na galaw ng eroplano. Bawat kisap, bawat panginginig ay isang mensahe. Nagsasalita ang eroplano at siya ay nakikinig. 60% na ang hydraulic pressure, sabi ni Marcelo. Tahimik na tumango si Fernando. Naiintindihan. 55. Naiintindihan. Pabigat ng pabigat ang mga kontrol ngayon, tumututol sa bawat galaw.
Ramdam ni Fernando ang pag-igting sa kanyang mga kalamnan, balikat, braso, likod. Para niyang binubuno ang eroplano, hinihila ito patungo sa kaligtasan gamit lamang ang lakas ng loob at karanasan. 50%, muling sabi ni Marcelo, iyan na ang minimum para sa ligtas na operasyon. Hindi ito ligtas na operasyon, sagot ni Fernando. Lilipad tayo hanggat kaya pa nating lumipad. Sumulyap si Marcelo sa kanya, halong hindi makapaniwala at paghanga ang nasa mukha. Paano ka nananatiling kalmado? Hindi inalis ni Fernando ang tingin sa unahan dahil may anak akong babae. 7 taong gulang siya. Naghihintay siya sa akin na umuwi. Lumambot ang tinig ni Marcelo. May paparating din kaming sanggol. Una namin, hindi pa namin alam kung babae o lalaki. Bahagyang tumango si Fernando. Kung ganoon, pareho tayong may dahilan para ilapag ang eroplanong ito. Huminga ng malalim si Marcelo. Oo, meron nga. Lumabas sa navigation screen ang baybayin ng Iceland. Isang maliit na hugis sa gitna ng walang katapusang tubig, ngunit para sa kanila, isa itong pag-asa. 45% na ang hydraulics, sabi ni Marcelo. Lampas na tayo sa minimum, sagot ni Fernando. Tawagan ng Keflavik. Sabihin mong magdedeklara tayo ng emergency. Kailangan natin ng pinakamahabang runway nila, naka-full alert ang emergency response at isang himala. Kinuha ni Marcelo ang radyo at ipinarating ang mensahe habang pinananatiling matatag ni Fernando ang eroplano. Walang tigil sa pag-aayos, sanay at eksaktong ginagamit ang mga kontrol. Nilinaw tayo ng Keflavik para sa runway 28, ulat ni Marcelo. Naka-standby ang mga emergency crew. Humihingi sila ng fuel status at bilang ng pasahero. Nanatiling nakatuon si Fernando sa yoke, sabihin mong maayos ang fuel. May 243 kaluluwa on board, kasama ang crew. Walang malay ang kapitan, kailangan ng agarang medikal na atensyon. Sabihin mo ring hindi magiging normal ang landing na ito. Papasok ako ng mabilis at patag. Hindi ko pinagkakatiwalaan ang hydraulics para sa karaniwang approach. Ipinarating ni Marcelo ang bawat salita, agad ang tugon ng controller. Malinis ang runway, handa ang mga emergency team. Mabuti, sabi ni Fernando. Ngayon, mag-seatbelt ka, magiging magaspang ito. Sa kabina, naramdaman ng mga pasahero ang pagbaba bilang isang malalim na pagbabago sa presyon. Maingat na gumalaw si Jennifer sa mga pasilyo. Tinitiyak na nakakabit ng maayos ang bawat seatbelt at latch. Si Ricardo Mendoza, sa wakas, ay nanahimik, napalitan ng katahimikan at takot ang dati niyang kumpiyansa. Tahimik na nakaupo si Dr. Flores, nakapikit ang mga mata, ang mga labi gumagalaw sa tahimik na panalangin. Pagkatapos, umalingaw-ngaw ang boses ni Marcelo sa mga speaker. Nasa final approach na sila patungong Keflavik International. Lahat ng pasahero ay kailangang tiyaking mahigpit ang seatbelt. Maaaring mag-activate ang emergency lighting kung mawala ang kuryente. Ang mga flight attendant ay dapat maghanda para sa landing. Naiintindihan ng lahat, hindi ito karaniwang pagbaba. Ito ay laban para mabuhay. Sa mga bintana ng cockpit, tinusok ng mga ilaw ng Iceland ang dilim na parang landas pa uwi. Nagniningning ang runway sa unahan, napapalibutan ng kumikislap na ilaw ng mga fire truck, ambulansya at emergency crew. Lahat ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Huminga ng malalim si Fernando. Nagawa na niya ang lahat ng kaya niya. Ngayon, iisa na lang ang mahalaga, ang landing. 35% na ang hydraulics, ulat ni Marcelo. Fernando, halos hindi na humahawak ang mga kontrol. Alam ko, sabi ni Fernando, pero nakalock in na tayo. Wala nang balikan. Ano ang kailangan mo sa akin? Simulan mong tawagin ang altitude bawat 100 talampakan kapag bumaba tayo sa ilalim ng 1,000. At kapag sinabi kong brace, pindutin mo ang PA at sabihan ang kabina.
Naiintindihan, sumugod papalapit ang mga ilaw ng runway. Pinanatili ni Fernando ang eroplano sa mababaw na descent, nilalabanan ng tukso na iangat ang ilong o pabagalin. Lahat ng instinct niya ay nagsasabing mag-flare, mag-glide ng marahan. Ngunit hindi iyon pwede. Hindi sa bumibigay na hydraulics. Kailangan niya ng momentum. Ang bilis ang nagbibigay sa kanya ng kontrol. 1,000 talampakan. Halos nakabubulag na ang mga ilaw ngayon. Sa unahan, nakita ni Fernando ang mga foam truck, ang mga rescue crew na nakahanay. Handa sa impact, handa sa anumang mangyari. 900, marahas na nanginig ang eroplano. Pinatatag iyon ni Fernando gamit ang maingat na pressure sa rudder, maliliit na pagwawasto sa mga aileron. Lumalaban ang jet, ngunit hindi niya ito hahayaang manalo. 800 talampakan. Kita na ni Fernando ang gilid ng runway sa unahan, mga maliwanag na puting guhit na nagmamarka ng kanilang target sa dilim. 700. Tumigas ang mga kontrol, halos hindi na maigalaw. Kinagat niya ang ngipin at lalong nagdiin, nag-aapoy ang mga kalamnan sa kanyang mga braso at likod sa tindi ng puwersa. 600, wala nang oras para maghintay. Gumawa siya ng desisyon, isang teknik na paulit-ulit na itinanim sa kanya nung nasa Air Force pa siya. Tinatawag itong military power landing. Dinisenyo para sa mga sirang sasakyang panghimpapawid na bumabalik mula sa labanan. Hindi ito para sa mga commercial plane. Ngunit ngayon, ito lamang ang kanilang opsyon, 500. Pinanatili niya ang bilis, tumangging baguhin ang anggulo ng pagbaba. Masyado itong matarik, masyadong mabilis, isang bagay na babagsak sa anumang flight test. Ngunit ito lang ang paraan. 400, mabilis na dumaan sa ilalim nila ang threshold. 300, 200. Kalmadong nagsalita si Fernando. Brace, sabihin mo na. Sinunggaban ni Marcelo ang PA system. Brace for impact, brace for impact, brace for impact. 100 talampakan na hinila ni Fernando ang yoke gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Tumutol ang ilong ng eroplano. Pagkatapos ay unti-unting umangat, parang matigas ang ulong halimaw na nagigising mula sa mahimbing na tulog. 50 talampakan. Tumama ang mga gulong sa runway 1 beses, 2 beses. Tumalbog ang jet bago tuluyang bumagsak ng may nakakayanig ng ngiping hiyaw. Inilabas ni Fernando ang thrust reversers sa pinakamataas na antas. Umalingaw-ngaw ang mga makina na parang sumisigaw. Nanginginig ang sasakyang panghimpapawid na para bang magkakalas. Sumusugod palapit ang dulo ng runway. Tinapak niya ng todo ang preno. Umangal ang naghihingalong hydraulics sa pagtutol. Ngunit nagsimulang bumagal ang eroplano. 8,000 talampakan na lang, 6,000. 4, 2, 1, huminto sila katahimikan. Nakatigil si Fernando sa upuan ng piloto. Mahigpit ang kapit sa yoke. Pigil ang hininga. Kumakabog ang puso sa kanyang dibdib na parang tambol. Nagawa nila sa paanong paraan man laban sa bumibigay na mga sistema, gumuho na hydraulics at lahat ng prediksyon. Nasa matibay na lupa na sila. Ligtas. Sumabog ang kabina, hikbi, tawa, sigawan ng tuwa, nagyakapan ang mga estranghero. Ang iba'y humagulgol ng walang pagpipigil. Bumukas ang mga pintuan ng emosyon, umaagos ang ginhawa sa lahat ng direksyon. Si Dr. Flores, na kanina'y kalmado, ay hayagang umiiyak na ngayon. Ang veteranong Navy ay nakaupo pa rin, maputla, tuluyan nang nauubos ang lakas. Si Ricardo Mendoza ay nakatitig sa unahan, tahimik. Ang dating kayabangan ay naging abo. Tinahak ni Jennifer ang gitna ng kaguluhan patungo sa cockpit. Natagpuan niya si Fernando na nakaupo pa rin sa upuan ng kapitan, hindi gumagalaw ang mga kamay. Okay ang lahat, sabi niya na may luha. Okay ang lahat. Ipinikit ni Fernando ang mga mata. Sa sandaling iyon ng dilim, muling lumitaw ang mukha ni Mariana, malambot at nakangiti. Pauwi na ako, baby girl, pabulong niyang sabi. Pauwi na ako. Maayos ang naging paglikas.
Isa-isang lumabas ang mga pasahero patungo sa tarmac gamit ang emergency stairs. May mga bus na naghihintay. Nagmamadaling pumasok ang mga paramedic sa cockpit. Na-stabilize ang kapitan at inilagay sa stretcher. Si Fernando ang huling lumabas ng eroplano. Pag-apak niya sa mga hagdan, sinalubong ng malamig na hangin ng Iceland ang kanyang mukha, matalim at malinaw, parang katotohanan. Sa ibaba may naghihintay na mga opisyal ng airline at emergency responders. Ang ilan ay mausisa, ang iba'y tila nag-aalinlangan. Isang lalaking nakaabong sweater palabas mula sa cockpit ng isang jumbo jet. Ngunit nasa tabi niya si Marcelo, ipinapaliwanag ang nangyari. Inilalarawan ang bawat hakbang na ginawa ni Fernando, bawat desisyong hinatulan, bawat kasanayang nagligtas sa 243 buhay. Ginawa niya ang hindi kayang gawin ng iba, sabi ni Marcelo. Hindi na dapat na ilipad ang eroplanong iyon. Pero nailipad niya, naibaba niya ito kahit dapat ay imposible. Lumapit ang isang kinatawan ng airline at iniunat ang kamay. Sa ngalan ng airline at ng bawat kaluluwang sakay, maraming salamat. Tahimik na tinanggap ni Fernando ang pakikipagkamay. Walang talumpati, walang selebrasyon, isang matatag na tango lamang. Habang naglalakad siya patungo sa terminal, nadaanan niya ang mga pasaherong kanyang iniligtas. May humipo sa kanyang braso bilang tahimik na pasasalamat. Isang babae ang naglagay ng rosaryo sa kanyang palad. Isang lalaki ang tumango ng may paggalang, puno ng emosyon ang mga mata. At pagkatapos, si Ricardo Mendoza. Nakatayo ito sa gilid, hindi na maingay, hindi na mayabang, maputla ang mukha, hungkag, isang lalaking napakumbaba. Paglapit ni Fernando, hindi umiwas ng tingin si Ricardo. May utang akong paghingi ng tawad, sabi niya. Ang mga sinabi ko sa eroplano, mali, mangmang, malupit, at pwede sanang ikapahamak ng mga buhay kung may nakinig sa akin imbes na magtiwala sa iyo. Matagal na tiningnan ni Fernando ang lalaki. Maraming pwedeng sabihin, maraming bigat na matagal na niyang pasan. Ngunit pagod na siya at may naghihintay sa kanya. Salamat, simpleng sabi ni Fernando, matuto ka mula rito. Tumalikod siya at naglakad palayo bago pa makasagot si Ricardo. Sa loob ng terminal, humanap si Fernando ng isang tahimik na lugar at umupo. Mababa na ang baterya ng kanyang telepono, halos ubos na. Ngunit sapat pa para sa isang tawag. Sumagot si Mariana sa ikatlong ring. Daddy? Malambot ang boses niya, mabigat sa antok. Sabi ni Lola may lumabas daw sa balita. Ayos lang ako, baby girl. Marahang sabi ni Fernando. Ayos lang si Daddy, nasa Iceland ako. Iceland? Bigla siyang naging mas gising. Dun galing ang mga Viking, tinuro sa amin yon sa school. Napatawa si Fernando, may luha sa mga mata. Oo, tama ka, eksakto. Kailan ka uuwi, Daddy? Malapit na, sagot niya. Malapit na talaga. Kailangan ko lang dumaan sa kaunting liko. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang marahang tanong. Daddy, natakot ka ba? Naalala niya ang pagtayo sa loob ng kabina, ang paghawak sa mga kontrol sa bumibigay na cockpit. Ang paglipad sa dilim, may namamatay na mga sistema at walang puwang para magkamali. Kaunti, tapat niyang sagot. Pero may dahilan akong umuwi. Masaya ako na nandoon ka, antok na sabi ni Mariana. Masaya akong tinulungan mo ang mga tao. Ako rin, mahal, ako rin. Nanatili siya sa linya hanggang bumagal ang paghinga ng anak, hanggang tuluyan nang mawala ang boses nito sa pagtulog. Pagkatapos, tahimik siyang umupo, pinagmamasdan ng pagsikat ng araw sa abot tanaw ng Iceland. Makalipas ang isang oras, natagpuan siya roon ni Dr. Ana Flores. Gising pa rin, tahimik pa rin. May dala siyang 2 tasa ng kape. 20 taon na akong doktor, sabi niya. Nakita ko na ang pinakamasama sa mga tao at kung minsan ang pinakamabuti.
Pero wala pa akong nakitang katulad ng ginawa mo kagabi. Sinunod ko lang ang aking training, sagot ni Fernando. Umiling siya. Hindi, higit pa roon, tumayo ka ng walang pumapansin. Nanatili kang kalmado kahit may dahilan kang gumuho. Nagligtas ka ng 243 buhay habang bumibigay ang lahat ng sistema. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Fernando. Iyan ay hindi lang training, yan ay karakter. Hindi alam ni Fernando ang sasabihin, ilang taon siyang minaliit, hindi pinansin, maling hinusgahan, ngunit may nagbago. Tinugon niya ang tawag ng langit at tinanggap siya muli nito. Nag-atubili si Dr. Flores sa kamarahang nagtanong, ang lalaking iyon, yung nasa eroplano, masakit ba ang sinabi niya? Huminga ng malalim si Fernando. Noon, sabi niya, nung mas bata pa ako, masakit talaga ang mga salitang ganoon. Napapatanong ako kung baka tama sila, kung baka hindi talaga ako nababagay. At ngayon, tanong niya, ngayon, alam ko na kung sino ako. Alam ko ang kaya kong gawin. Hindi ko kailangan ng pahintulot ng kahit sino para maging mahusay. Huminto siya sandali, mas mababa ang tinig. Pero minsan, masakit pa rin, hindi dahil nagdududa ako sa sarili, kundi dahil natatakot akong baka harapin din ng anak ko ang parehong uri ng pagdududa. Marahang tumango si Dr. Flores. Napakaswerte ng anak mo sa iyo. Hindi, sagot ni Fernando, ako ang maswerte. Tahimik silang nagkatabi habang ang papasibol na araw ay nagkulay ginto at rosas sa bulkanikong tanawin ng Iceland. Ang parehong uri ng pagsikat ng araw na nakita ni Fernando ng napakaraming beses mula sa 30,000 talampakan noong ang langit ay tahanan pa niya. Kalaunan ng araw na iyon, matapos ang oras-oras na debriefing, papeles at panayam sa balita, sa wakas ay sumakay si Fernando sa isang flight pauwi sa US. In-upgrade siya ng airline sa first class, isang munting pasasalamat na tila hindi totoo matapos ang lahat ng pinagdaanan niya. Halos buong biyahe siyang natulog. Isang mahimbing, walang panaginip na tulog. Ang uri ng tulog na dulot lamang ng tunay na pagod. Pagdating sa Chicago, naghihintay si Mariana sa paliparan. Tumatalon sa mga bisig ng kanyang lola, ang mga matay naghahanap sa karamihan. Daddy! Daddy! Binitiwan niya ang bag at tumakbo patungo sa kanya. Binuhat siya at niyakap ng mahigpit. Daddy, nasasakal mo na ako. Alam ko. Pabulong niyang sabi, hindi pa rin bumibitaw. Alam ko. Pinanood sila ng kanyang ina na may luha sa mga mata. Napanood niya ang balita. Nagpuyat buong gabi, nagdasal tulad ng hindi niya nagawa mula nang mawala ang kanyang asawa. Anak ko, mahina niyang sabi, matapang kong anak. Nung gabing iyon matapos ang hapunan, mga kwento at isang mahaba at masuyong pagpapatulog, tahimik na umupo si Fernando sa gilid ng kama ni Mariana, pinagmamasdan ng kanyang pagtulog. Naalala niya ang pangakong ginawa niya 8 taon na ang nakalipas, ang araw na iniwan niya ang Air Force. Nangako siyang isusuko ang paglipad upang maging amang kailangan ng kanyang anak. At tinupad niya ang pangakong iyon. Buong buo. Ipinagpalit niya ang pakikipagsapalaran sa katatagan, ang mga fighter jet sa mga kwentong pampatulog, ang langit sa kaligtasan. Pinili niya ang anak niya. Ngunit ngayong gabi, iba na ang tingin niya rito. Hindi kailanman ibig sabihin ng pangako na iyon na hindi na siya maaring lumipad. Hindi nito kailanman ibig sabihin na talikuran kung sino siya. Ibig sabihin nito ay umuwi, palagi. Ibig sabihin nito ay gawin ang anumang kinakailangan upang makabalik sa kanya. Kahit pa mga hulugan niyon ng muling paglipad sa langit. Yumuko siya at marahang hinalikan ang noo ng anak. Mahimbing kang matulog, baby girl, bulong niya. Nasa bahay na si Daddy. At sa labas, maliwanag na nagniningning ang mga bituin gaya ng lagi nilang ginagawa.